meron tayong guest speaker sa umagang ito. Ngunit siya po ay wala pa hanggang ngayon, hindi nakarating. So ngayon po, isimulan tayo natin pag-aaral. Ang salita po natin ngayon ay nasa Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Ang pinamagatan po natin ng, if then you were raised with Christ, pagharap sa 2021. Kung kayo ay nabuhay, nakasama ni Kristo, harapin natin ang 2021 sa taong ito. So babayan tayo muna yung manalangin sa Banal na Espiritu. Let us all pray. Almighty God in heaven, Lord, we ask for the Spirit to guide us. Open our heart and our mind. As we study thy word again this morning, we are so grateful, O Lord. Tulungan mo kami na maunawaan ito at ito ay may sa puso at may sa isip namin sa araw-araw ng aming buhay sa pagharap namin sa taong ito. Salamat po muli, Panginoon, sa aming tagapagligtas, Panginoong Isus, sa kanyang pangalan. Ito muli ang dalangin. Pasalamat. Amen. So ito po, then basahin mo natin ang Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Ayan po, buhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang ganda ng sinabi para sa ating itong taon na 2021. No? So, binuhay tayong muli. Di panibagong taon eh. Muli tayong nabuhay na naman. Itong taon ng 2021. Sabi niya, pero ang maganda rito, nung binuhay tayo ng Panginoon, panibagong taon na to, kasama na naman natin ang Panginoong Yesus. 2020, nasubukan natin lahat. Naranasan natin lahat na nakita natin ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan kailanman. Ito na ngayon, taon na to, kaharap na naman tayo. Marami na naman darating na pagsubok sa atin, sapagkat yan ang buhay ng Kristiyano eh. Ang buhay ng Kristiyano hindi nawawalan ng pagsubok. Hope to be, Lord willing, papray natin na walang pumasok po na bagong COVID strain dito na tinatawag nila na nanggaling sa Europe. Dahil pag nagkataon po, yan po ang diyabing ng delikado. Ano po, ang tinatawag natin second wave. So, pero ano nga ba ang buhay natin kay Kristo? So, tumayan po natin ngayon. The reason life. Bagong pagkabuhay. Tinatawag, bagong buhay. Sabi nga ng isang kapatid, nung siya ay ooperahan na, nagpaalam na siya sa kanyang mga mag-anak, sa kanyang mga mahal sa buhay. Sabi niya, salamat Lord, ang naawa mo ipinagkaloob sa amin. At ito ang panibagong buhay na natin life. So kung titignan natin, nung hinihintay natin na pumutok ang 2021. So, ano ang ginagawa natin? Ano ang iniisip natin? Naisip niyo ba na kayo ay may panibagong buhay? Naisip ba natin na ako ay Kristiyano na? So, naisip mo rin ba yung kapitbahay mo, mahal mo sa buhay na hindi pa Kristiyano? So, the reason life, sabi niya. Then, pangalawa, put off the old man. So, what is past is past. Sabi nga ni Pablo, as for me, I press on toward the goal. Forgetting the past, kalimutan na nakaraan, at harapin ang bukas. Naalala niyo yung tuturo natin nakaraan linggo, ang kinabukasan. So kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan ang makakapekto sa kinabukasan mo. So kung titignan natin, ipasin na natin yun. Ano man ang mga nangyari ng 2020? Whatever happened in the year 2020, forget it. Just face this 2021 of our life. Then, put on the new man. What is your new man? Anong bagong pagkatao? Lagi na sabi, New Year's resolution, I will become a new man. So hindi po, tayo po ay bago na nung tayo ay nabuhay kasama ni Kristo. Iba't ibang taon tayo na bautismuhan. Ngunit tayo ngayon ay harap sa panibagong buhay na naman. So ano ang aplikasyon dito sa ating pong binasa kanina na Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Simulan ulit natin ang pagtesto na to. For year 2021, unang-una, sabi doon, seek heavenly things. So, nag-isip ka, anong gagawin ko ng 2021? Ito gagawin ko mga bagay na to. I will do this, I will do that, I will do that. Naisip mo ba na dapat parang harapin mo ang 2021 nang iniisip mo mga bagay na nasa langit? Sapagkat again, we just don't know when will our life span will stop. Kailan i-stop ang buhay mo? So kaya sinasabi sa atin sa umaga ito,
Seek down natin. Ang pagharap dito sa mga bagay na to, ito nakapokus tayo. So focus, ang ibig sabihin nakatuon, nakapansin ka dito, nakatiin ang iyong puso at isip. So focus po natin ang ating buhay. I-focus mo ngayon sa iyong sarili. Katulad ng sinabi ko last year, na po, isa lang sana sa atin magdala ng kaluluwa. At itong isang to, ay magiging Kristiyano. So napakahalaga na maobserbahan natin ang focus at think ng mga bagay ito. Balikan natin yung sa may verse 2. Balikan natin dito. Yung sinabi. So sabi doon, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. So may bagay na sa langit, may bagay na panlupa na tinatawag natin. So ano yung mga bagay na panlupa na binabanggit? Itong mga nandito sa mundo. Mga panlupa yan. Yung mga bagay na nasa langit, yung mga nasa langit. So, ano yung bagay na nasa langit? Meron bang away sa langit? Tinan niyo po. See? Meron bang nagtatanim ng galit sa langit? Diba wala? May nag-iisip ba na, ito mga bagay na ganito sa langit, na purong kamunduhan? Wala po. Those who abide in Christ. Ito ang ganda eh. Yung verse 3. Yung mga sumusunod kay Kristo, secure ka na eh. Diba? Ang ganda ng security. See? Maraming tao yung iniisip ng mga bagay, paano ba ako maliligtas ngayon? Paano ba ako magiging secure? Paano ko masisecure ang pamilya ko? Paano kung may mangyari sa akin ganito? Paano yung mga bagay na ganyan? Kung minsan dahil sa emotion natin, sa takot natin, nag-iisip tayo ng mga bagay na ganyan. Nag-worry tayo sa mga bagay na ganito. Hindi natin maalis sa buhay natin yan. It's natural in our life. But dapat kayong ma-overcome ng inyong pag-alala. Puro pag-alala na lang. No, natural na mag-alala tayo, pero yung pag-alala mo, ibigay mo kay God. Give it to the Lord yung mga pag-alala natin. Katulad ngayon, nag-aalala ako eh. Baka na, pag pumasok itong sinasabi ng COVID-19 na to, nag-aalala ako na malalockdown na naman tayo. So sabi ko, God, ikaw ang bahala. Kung ma-lockdown kami, ingatan mo kami lahat. Protection lang tayo. I-shield tayo ng Diyos. Para yung virus na to hindi tayo maapektuhan. O naman bagay sa mundong ito na mga-apekto ng ating spiritual. So, sabi niya, yung verse 4, ito mamaya ma-observe natin, ito yung pang-ano sa atin ng Panginoon eh. So sa recent life, ang bagong buhay, hinahanap natin ang mga bagay sa langit, nakapokus tayo sa mga bagay sa langit, at patuloy tayo susunod sa Panginoon, at dito, sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ganda. So, ano ang ibig sabihin ng binuhay kayong muli na kasama ni Kristo? If then you were, sabi niya, kung ikaw ito, sabi niya doon. Okay? First class conditional clause, sabi doon. Since you have been risen with the Lord. Kung ikaw ay nabuhay na kasama ni Kristo, sabi doon, raised with Christ, sabi doon. A reference to what occurred when they were baptized. Ito yung ikaw ay nabautismuhan eh. So, bago ka na nilalang. Bagong buhay. So, every day is a new life. Bagong buhay lagi. The Christian has been made spiritually alive with Christ. Ngayon, buhay ba tayo? See? Buhay tayo lagi kay Kristo. Di ba? Mamatay man ng physical natin, buhay pa rin tayo kay Kristo. Pero binadugto kanina, if you abide, kung patuloy tayo namumuhay sa Panginoon. So, paano natin harapin ang mga bagay na nasa kalangitan? More than seeking to discover. No? Yung mga discovery na kundi, rather seeking na magkaroon. Yung paghahanap mo yung magkaroon ka, makamtan mo, makamit mo. Yun yung paghahanap na sinasabi na binabanggit. Talaga nakalagay yan sa Matthew 6:33. Ano natin yan? Seek you first the kingdom of God. No? Paghanap mo sa Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, kailangan matanggap mo ito, makamit mo. Kung makamit ito ng mga mahal mo sa buhay, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbautismo. Nang bautismoan tayo, makamit natin. Diba? Lagi mo ang sinasabi, bakit pa kailangan intayin ng panahon para magbautismo ang isang tao? Ano bang masama sa turo ng Panginoon na magbautismo? Wala naman, sabi ko. Di ba? Kung titignan natin, ayon sa iyong citizenship, ang ibig sabihin nito, hindi na tayo taga rito kasi ng mundo. Dapat yung panatiliin mo, yung citizenship mo na maayos ka. When you go to other country, kagawal sa Dubai, pag pumunta ka sa Dubai, alam nyo, bawal ang walang ganito. Alam nyo magkano multa pag walang huli ka walang ganito? Sa peso, 39,300 pesos. Walang ganito lang ha.
Sige, tinan niyo po, dirham kasi pa ang pera nila doon. Kapag nahuli ka, gano'n kaya we need to abide. Okay? So gano'n din po, kapag nahuli ka ng diablo, saklaw ka ngayon. Di ba? David is like a roaring lion. So facing 2021, pagharap sa 2021, dapat mananalig na nagbabantay. Nakaka-alarma to. Pero yung mga salita ng Panginoon ay dapat inaayon natin ang kanyang mga kautusan. Dahil tayo ay tagalangit na. Ano yung mga utos sa langit? Kaya sabi niya, harapin niyo, tingnan niyo yung mga bagay na nasa langit. Sabi niya, seeking things that are extremely valuable. Ano ibig sabihin nun? Yung napakahalaga. Ano yung mahalaga sa iyo ngayon sa buhay mo? Pamilya ko, mahalaga ito. See? Yun yung sinasabi, no? Na pinabanggit dito. So, kung titignan natin, seeking that lasts forever. Mga bagay na maglalast forever. No? Baka tumatawag yung ano. I-cancel mo lang. Okay? So, seeking things that last forever. Na naghahanap, no? Na binabanggit. Then, seeking a far better place. Ano ba yung magandang lugar? Ay, kung 2021, gusto kong pumunta ng Boracay dahil konti lang tao kayo. Ganda raw ngayon dun eh. Diba? Pero ngayon po, meron tayong mga problema sa paglipat sa ibang lugar. Kung papasyal ka ng ganito, ganyan. Napakahirap po. Kailangan ka mag-swab test. Ang swab test ngayon is 5,500. Swab test pa yan. Rapid test ka muna is 1,800. At na rapid test ka, sabi mo negative ka, positive ka, swab test ka ngayon. 5,500 peso. Grabe, daming gastos. Pagdating mo sa isang lugar, quarantine ka muna ng 14 days. Bago ka makapakasyon, ubos na yung araw mo. Mahirap ang buhay. Pero doon sa better place na pupuntahan natin, hinahanap natin lugar. Gusto ko pumunta doon, darating na panahon. Gusto na niya ba pumunta ng langit na ngayon? Ayaw ka no? Ayoko pa. Ayoko pa mamatay. Hindi ka na mamamatay. Ano po? No? Yung sinasabi kung gusto niyo pumunta ng langit, handa ba kayo? Ibig sabihin yan. Paano kung dumating nga si Kristo ngayon? Yun yung sinasabi na binabanggit natin. Ano po? So, kailangan natin patuloy ipaglaganap na si Kristo ang naghari. Kanino? Naghari sa ating buhay. Diba? Ano naghahari sa buhay natin ngayon? Tingnan niyo po. Paano kung naghahari sa buhay mo? Baka naghahari dyan yung gamit mo. Tanggalin mo na yan. Baka naghahari sa yung inggit mo. Tanggalin mo na yan. Dapat ang maghari sa buhay natin, pag-ibig. Maghari ang pag-ibig, pagpapasensya, pag-unawa sa buhay nating mga Kristiyano. Dahil tayo ay nabuhay na kasama ni Kristo. Bagong buhay. Yung sinasabi natin. Bagong taon na naman. So we are to seek spreading of the reign of Jesus in the world. Yung paghahari ni Kristo. Dapat ito ay sinasabi natin na ipalaganap natin ang paghahari ni Kristo. Dapat makita ito. Sa taong ito, unang linggo, first Sunday of 2021, from now on, I will allow all my neighbors, my loved ones to see Jesus is nagahari sa akin. Si Kristo nagahari sa akin, yung sinasabi dito. No? So we are reigning with Christ now. Ngayon, nagahari na si Kristo. At kasama natin si Kristo ngayon. Ano po? And we'll be with Him in glory forever. Ganda. Ito naman po yung hinahanap natin, di po ba? See? Na binabanggit dito. Kaya kung titignan natin, sabi niya, free will and personal responsibility. Set mo ngayon, sabi doon, itong taon 2021, ano ang dapat natin pagpuunan ng pansin bilang serban ng Diyos? So ito, iset mo. Sir, ito gagawin ko ngayon. Katulad ng isang kapatid, sineset niya kagad pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan. Nakaset na kagad, set aside na. Eh, so yun yung ibig sabihin, ano yung set aside mo ngayon? Teka, itong taon na to, kailangan kada linggo nandun ako. Hindi ako mag-adjust kay God. Yung panalangin ko, dadagdagan ko. Hindi lang 3 beses sa araw, yung kakain lang. Yung pananampalataya ko, papataasin ko pa ng todo. At dito, tatrabahuin ko yung mga kapatid ko, kaibigan ko, kamag-anak ko, kapitbahay ko na hindi pa nagiging Kristiyano. Yun yung sinasabing setting na binabanggit dito. No? Kasi meron tayong kanya-kanyang responsibilidad eh. Free will and personal responsibility. Kung ating pag-uugali at pag-ibig must be set upon things that are spiritual. Yung pag-ibig mo, pag-uugali mo, dapat ito yung nakatuon sa spiritual. Na binabanggit kasi iba kasi yung pag-ibig sa kabundukan. Iba po yun na binabanggit natin. Kaya sabi niya, accomplish through knowledge. Kaya na kailangan po natin ma-accomplish mo din
ma-accomplish mo naman ito. Ibig sabihin ng accomplish, ito yung makakamit mo ayon sa karunungan ng Panginoon. So we cannot serve God and love the world at the same time. Hindi na pwede. No? Ang pag-serve kay Panginoon, dapat ito yung priority natin. So this year, 2021, serving the Lord is our priority. Because when you prioritize the serving of the Lord, tinan mo, God will prioritize you. Uunahin ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Eh. Di ba? So napaka-blessed po ng Twinville Church of Christ. Napakapalad nating lahat. Nakita niyo ang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay. Hindi lamang sa kanyang katawan. Bawat isa sa inyo, ang pag-ibig ng Panginoon, nakita ninyo, naramdaman ninyo yan sa mga bagay na ito. Ngayon, sisiguraduhin natin, ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos ay mananatili sa ating buhay. Anak tayo ng Diyos eh. Yun yung binabanggit ko. Kaya kung titignan natin, napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin, tayo ay kanyang iingatan. Kung tayo naman ay patuloy na sumusunod sa nananatili sa kanyang iglesia, tinan niyo po, kung nananatili sa kanyang iglesia, sapagkat ikaw ay namatay na. Namatay ka na sa iyong mga kasalanan. Pinatay mo na ang mga makamundong bagay sa buhay mo. Kapag pinatay mo na yan, sabi nito, iingatan ka ng Diyos. Kaya patuloy natin patayin ang mga bagay ng kasalanan na yan. No? Bagong buhay tayo. Patuloy natin ayusin ang buhay natin kung taon na to. You will never know when will your life will end. You will never know when the death will occur. When the death will strike you, you will never know. But one thing I assure, that one thing that we assure, hindi tayo mamamatay sa impyerno. Kung tayo ay nabuhay na kasama ni Kristo, kung tayo ay patuloy na namumuhay kasama ni Kristo, tayo, ito ma-observe natin, we all need that our life must be hidden with Christ. Tago mong buhay mo ay Kristo. Ibig sabihin nito, sundin mo si Kristo. Si Kristo na dapat makikita sa atin ngayon. Lagi natin pinag-aaralan, lagi natin sinasabi mga bagay, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yan ang tunay na buhay. Hinahanap natin ang tunay na buhay. No, the Christian is secure in Christ. Tayo secure na tayo eh. Protektado tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon tagapagligtas. Being secure in Christ does not mean once saved, always saved. Hindi nangangulugan na nabautismo ka na, okay na, no. Ang ibig sabihin ng secure, kailangan mong manatili sa security. Kunyari, umuulan ito ng, palagay mo, umuulan ito ng pako. Nandun ka sa lugar na safe ka na, lumabas ka ngayon. Yun ang magiging problema. Kasi manatili tayo sa tahanan ng Diyos. Huwag niyong iwan ang iglesia ng Panginoon. Huwag niyong iwan ang iyong buhay kay Kristo. No, it means that as long as we abide in Christ, we are secure. Ganyan po, as long na ikaw ay nananatili kay Kristo, secure ka. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya huwag tayo mag-alala sa taong 2021. Ikaw na ngayon ang gagawa niya. It's your personal responsibility na yan. Tignan niyo po. See, hindi nangangahulugan nasa loob ka ng iglesia. Tas ka na, no. It's our personal responsibility. That's why Jesus told us, worship God in Spirit. Meaning, it's a relationship to the Lord. Ang relasyon natin sa Panginoon ay dapat na ayon sa kanyang mga kalooban, na ayon sa kanyang mga kagustuhan. So, we are kept secure, sabi doon, through faith. Faith. Pananampalataya ang kailangan mo. Pananampalataya may pagsunod. Hindi yun na naniniwala ka na nananampalataya ka lang, pero ka sumusunod. Kailangan sumusunod ka patuloy sa Panginoon, na ating tagapagligtas. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati kanyang karangalan. Ganda ng sinabi ng Panginoon. Diba? Pag dumating na si Kristo, kasama natin siya. Sigurado tayo eh. The source of our current spiritual life is Jesus Christ. Only through Jesus Christ. Lagi yung sinasabi, si Kristo ang ibang buhay mo. Si Kristo ang sa buhay natin. Kapagkat yan ang magbibigay natin ng kasiguraduhan sa kanyang pag-appear o sa kanyang pagdating. In the day when Jesus shall come to judge the world, pag dinusgahan niya na ang mundo, ito, kasiguraduhan. Hindi tayo tatapon sa impyerno. Kaya napakahalaga ng responsibilidad mo, sarili mo. Kasi kahit na akong malumuhod, magpahayag ng salita ng Diyos dito at hindi mo naman inaayos ang buhay mo, yan ay baliwala. Sino niyo po? See? Kaya kailangan sa inyong mga responsibilidad, this year 2021 is your personal responsibility
that you have risen with Christ and that you already died in your sin. No? Kaya sabi dito, when Jesus appears, faithful Christian will be glorified with Him. Ito yung pag-asa natin. Ito yung pag-asang inahanap natin. Tingnan niyo po, magbibigay sa atin ng ngiti. Bibigyan ng ngiti sa ating mga labi, sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. Napakaganda ng binabanggit po. No? Kaya ngayon, itong taon na to, sa ating pagtatapos, hinahanap mo ba talaga ang mga bagay sa langit? Nakapokus pa kayo sa mga bagay sa langit? Ikaw ba ipatuloy na sumusunod kay Kristo? At pangmuli, haharap ka ba na nag-glorify ka din kasama ni Kristo? Ito yung taong 2021 yung simula natin. Simula ng panibagong buhay ko. Lord, nagkamali ako 2020. Humina pa na ng palataya ko, but this time, dahil sa iyong salita, muli tayong lalakas. Lalakas muli ang iglesia sa Church of Christ, ang iglesia ng Panginoon sa lahat, ibang-ibang dako. At patuloy tayong nananatili sa kanyang mga salita. Yan ang ating theme for the year 2021. 2021 na, mananatili ako. Ano man ang mangyari. Whatever happened, no matter what happened, I will abide in Jesus Christ because Jesus Christ is my Lord and my Savior. Tayo po natin manalangin. Let's pray. God, thank you again for everything. Thank you again, God, for your love, your mercy. Thank you, Father God. In Jesus' name, we give thanks and ask this. Amen.